Andito na si Assistant Secretary Arnel de Mesa. Asek, magandang morning. Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Katunying, Ka Jerry, good morning. Morning po. Po sa lahat ng taga-subaybay. Opo. Ano po bang nakarating sa inyong report na hindi ba totoo? Hindi ba totoo yung claim ni former Congressman Kabatbat na may nagpatiwakal na mga magsasaka doon sa Nueva Ecija? Yung sa report po, ayon na rin po sa paunang investigasyon ng police at saka ng DA's own investigation, may namatay po pero hindi po dahil sa reason na mababa yung presyo. So, po yung, pero may mga namatay o nagpakamatay at yun po yung kaya humingi na ng tulong ang DA sa NBI para po talaga malaman. Pero yung base nga sa paunang report na nakuha ng DA at yung sariling investigasyon ay hindi po related dito sa mga sa presyo ng palay. Ano po sa presyo ng palay. Ano daw po yung reason? Yung iba po may sakit talaga at yun po para ano na lang ay malaman na talaga yung nasa likod talaga po nito ay pinapaimbestigahan na nga po. Humingi na ng tulong ang DA sa NBI. Oo. Actually, may yung report po ng aming tao diyan, si Grace Ansano, pinapa-autopsy pa nga yata, kaya lang mahal daw yung pagpapa-autopsy, sabi po ng aming reporter doon. At na-interview din po nila yung magsasaka, yung pamilya ng magsasaka, parang tumutugma naman doon sa binabanggit ni Congressman Kabatbat. Pero so, yung palang separate investigation nyo, iba ang findings? Parang ganun po yung kinukwento nyo sa amin? Yan po yung una. Nasabi na nga po na based po doon sa official accounts from law enforcement at saka po sa DA's own investigative reports. Pasi po rito ay hindi po tumutugma doon sa mga naunang report. Oho. Ano po ang naiisip yung dahilan? Bakit po iuugnay sa presyo ng palaya? Ba't palilitawin ganon? Kaya nga po kailangan ng nag-request ng tulong sa NBI para malaman po talaga kung ano yung katotohanan sa lahat po ng ito. Yung motive, I'm sure meron po kayong natatanggap na mga reports tungkol dyan. Ayaw na po namin tingnan yung mga motibo. Nabanggit nga po ni Secretary na hanggat maaari ay gusto na lang po namin na uli po mag-grieve in peace yung pamilya at nakahanda po na magbigay din ng tulong ang DA kung kinakailangan. So, yun po yung gustong iparating ng DA sa ngayon. Sa ngayon ho ba, Asik, pwede ba nating masabing maaring may mangyaring ganyan na sa sobrang hubang baba ang presyo ng palay? Magkano ho ba narinig ninyong ang report sa inyo? May depende sa area na merong mababa talaga na presyo. Merong nakakarating talaga na bumababa hanggang 14 pesos per kilo dun sa ibang areas. Diyan po sa Nueva Ecija? Hindi ko lang alam yung eksakto na lugar, pero yung report is hanggang 14 pesos pwedeng bumaba. Eto nga, may nag-text dito, sa Gimba daw ay 15 pesos sa Gimba, Nueva Ecija. Saan po natin pwedeng i-attribute yung ganitong sobrang baba ng presyo ng palay, Asek? Ito po ay dahil na rin sa nabanggit nga rin po sa report na tied dito doon sa correction na nangyayari sa global market. Matandaan natin for the last 2 years naging mataas ang presyo ng bigas sa international trade. August 2023 yan yung pinakamataas simula nung ipagbawal ng India yung pag-export niya ng non-basmati white rice, tapos sinundan pa ng mga challenges ng El Nino, ng La Nina at ng iba pa mga problema.
So, ngayon naman, simula actually late last year, naging maganda yung harvest. And then natanggal na nga yung ban at yung minapabalita nga, yung twin action ng India at yung nangyayari sa Pilipinas ay parang nakatulong para lalo pang bumaba yung mga presyo ng bigas sa international market. At ito na yung mga pinakamababa sa loob ng 2 hanggang 3 taon. So ito yung mga nakakatulong para bumaba yung presyo ng bigas sa pandaigdigang pamilya. Oh, kapag kung papasok po ang gobyerno sa pamamagitan ng NFA, sa ganitong presyo rin ba bibili ng NFA yan, yung palay? O di ba merong Mataas naman yung bili ng NFA. may presyo ang NFA eh. Di ba? Mataas po ang bili ng NFA. NFA is buying at 24 pesos per kilo for the 24, ang taas. Sa sariwa naman ay 18 ang bilihan nila. Oo. Dakan nga lamang at siyempre maliit lang yung participation ng NFA sa buong bilihan natin, buong local trade. Kaya talagang nananawagan actually ang DA ng additional na pondo sa NFA, una, para doon sa pambili ng palay. Pangalawa, para madagdagan yung mga facilities niya. Bagamat ngayon may pondo ang NFA para dyan, but it will take some time para maisagawa yung mga ganitong infrastructure. So, yan po. Saka ang malaking problema pa ho yata ng NFA, puno yung bodega pa nila ng walang paglalagyan bigas at yung palay pa dati. Yan nga yung gusto ko ring sabihin na sana ma-amyenda rin yung batas hinggil dyan na hindi na kailangan pa ng emergency para maglabas ang NFA ng kanyang stocks at para tuloy-tuloy yung kanyang pagbili at pagbenta. Opo. Okay, isang punto na lang po na yon. Yung pong nabanggit yung emergency, tapos bebenta po ng NFA sa LGU, pero mismo ang NFA po ang nagsabi na matumal ang bili sa kanila. Wala pa raw pong 50,000 kaban ng bigas ang naisasalya nila mula doon sa nung ilunsad ng ni Secretary Laurel, ito pong programa between NFA and LGUs. Pwede po bang extra step pa ang gawin ng DA dyan? Wag na idaan sa LGU, idiretso na po talaga sa magsasaka natin, ay sa consumers natin, emergency naman. Ang problema natin dyan, Katunying, yung sinasaad pa rin ng batas na very limited yung kapangyarihan pa rin ng NFA. Actually, ang sinasabi pa nga sa batas, hindi mismo ang NFA ang dapat maglabas. It should be DA. Kaya ang katuwang namin dito, FTI. Hindi kasi pwede rin maglabas directly ang NFA ng kanyang stocks kahit may emergency. At very limited lang yung pwedeng pagdalhan. Of course, mga government agencies, mga LGUs at saka kadiwa. So, kahit emergency, Asek, kahit emergency. Yes, kahit emergency, hindi pa rin niya pwedeng ibenta directly sa merkado ng NFA. Napakahigpit pala nung DA. Batas na yan, ano? Kaya nga Napakahigpit talaga. Oo nga po kahit emergency na. Hindi, talaga kahit na kung ang pangulo po ba hindi pwedeng magdeklara ng isang order na diretso na sa ating mga mamamayan yan. Halimbawa, kung sabi niyo FTI, NFA, FTI, mamamayan, pwede ba diretsong ganon? Tingnan natin yung Katunying kasi meron namang batas nga kagaya nito na sasabi kung paano ilalabas ang stock. Isipin niyo yung batas na ginawa ng Kongreso natin, pinahihirapan ng ating mga mamamayan, parang ganun po Assistant Secretary, ano? Medyo mahirap yung paraan para mailabas yung stocks ng NFA. Kaya nga, yun yung patuloy na panawagan ng DA na maamyendan at maibalik yung regulatory at saka market intervention function. Matagal nyo na palang hiningi sa Kongreso yan, even before, last year pa pala. Yes. Pero hindi dinedma kayo ng Kongreso, tapos ngayon, ay nako. Alam mo, ang ating mga mamamayan talaga magagalit sa gobyerno kapag ganito . Well, sa executive katulad nyo, ginagawa niyo yung best ninyo. Pero ang laging bunto ng sisi, hindi nasa batas . So Kongreso ang may kasalanan.
ayaw naman nating sabihin yun, Katunying, pero siyempre, may mga pinagdaanan din dati. At yun nga, humihingi tayo ng paraan para magkaroon ng mas epektibong proseso para maisaayos ito lahat. Parang total naman lawmaking ang pinag-uusapan natin. Hindi ba pwedeng lagyan ng kulatilya ang batas na in case of emergency, 'di ba? May naman ganun lagi eh. Parang dito hindi nakalagay in case of emergency, bawal pa rin. Parang ganun ba, Asik, ano? Alam mo ba, kumbatsero, ang katumbas na ngayon ng bigas na nasa bodega ng NFA, 6 na milyong sako na. 50 kilos to 6 na milyon na ng bigas ang nandoon na hindi maibenta ng NFA sapagkat wala nga bumibiling LGU dahil wala namang pera yung LGU na ay nako, buhay natin. In the meantime, kung kongreso ang matagal yan kapag legislation. In the meantime, Asek, anong pinakamabilis na action dyan? Dito muna sa disposal ng mga bigas na yan. Isang naging action ngayon ay piniripli na natin yung sa P29 natin. Dati 10 kilos lang yung pwedeng bilhin ng mga vulnerable sector. Ngayon, ginawa na natin 30 kilos yung pwede nilang bilhin. Pero limitado pa rin dahil ito ay para lamang sa mga aging stocks, more than 3 months. So, pag emergency kasi kahit yung mga bagong stock, pwede mo sana yung ilabas. So, kagaya yung mga bagong giling, hindi mo yan maibebenta sa P29 kasi hindi pa siya aging stocks. At paramihan yan ay mga bago talaga. So, yan din yung limitasyon pa ulit. Yan ho yung sa mga kadiwa center, dinadala? Yes, yung P29 naman ay sa kadiwa at saka doon sa mga pamilihan na meron din tayong kadiwa. Pero largely sa kadiwa. Doon po sa napakababang mura ng palay, ano pong immediate action doon ng gobyerno? Una nga, kasi ang pinaka-interventions natin dyan yung sa NFA. Na mapataas at nagre-request tayo ng additional na budget for NFA mabili. At doon sa mga lugar na kaya talagang bilhin ni NFA, porsigido ang NFA na makatulong at mabili yung kaya niyang bilhin. At ang DA naman, on a larger part, talagang nasa production. Yung tulong natin sa mga magsasaka, yung pagbibigay natin ng mga libreng binhi, pataba, makinarya, and other interventions. So, karamihan talaga na sa mga programa towards production, post-harvest, yung iba pang bagay. Ano po mensahe ninyo sa mga magsasakang umiiyak ngayon? Kung hindi man totoo na may mga nagpapakamatay na sa sobrang baba ng presyo ng palay, ano po ang mensahe ng DA sa mga magsasaka ngayon? Sorry na putol ka, no? Ka Jerry. Kung hindi man totoo na nagpapakamatay na dahil sa presyo ng palay, napakababang presyo ng palay ang mga magsasaka, ano pong mensahe ninyo ngayon sa mga magsasaka? Asek, anong pong mensahe ng Department of Agriculture sa mga magsasakang andyan na yung kanilang palay at pinepresyohan, binabarat ng mga mamimili? Muli po, nakatutok ang DA sa issue na ito. At ang una po, yung NFA nga po ay tinaas na yung presyo doon sa sariwa. Nasa 18 yan. Ang ngayon, ginawa ng 19 at yung dry and clean naman ay tinaas na from 23 to 24. At patuloy na tinataasan. Ngayon ay gusto na rin taasan yung buffer stock ng NFA from 555,000 metric tons. Ngayon ay 880,000 metric tons. Roughly 1/3 na pwedeng i-harvest nitong galing sa dry season. So, patuloy po na gagawa ng mga hakbangin ang DA para po matulungan ang ating mga magsasaka ng bayan. Opo. Asek, salamat po sa inyong oras. Magandang umaga. Hindi kami sa inyo galit, nabubusit lang kami talaga sa sitwasyon. Okay, thank you, Asek. Salamat po. Opo, maraming salamat din po. Salamat po. Mabuhay po kayo. Pangunahing balita.